Good morning mga mare! For today's video mga mare, gagawa tayo ng kakaibang recipe dito sa saging na saba. Alam ko tayong mga Pinoy ay mahilig talaga sa saging na saba, mapamaruya man yan, turon or banana Q. At baka hindi mo pa ito nagagawa sa saging na saba, napakasarap nito mga mare, kaya tapusin na natin hanggang dulo ang video. Ito nga una kong ginawa mga mare, hinugasan ko nga itong mga saging na saba tapos hiniwa-hiwa ko na ganito lang kalalaki. Hiniwa-hiwa ko nga ito na ganito kalalaki mga mare kasi gagamitan ko ito ng food processor. Pero kung wala naman tayong ganito ay pwede naman natin to i-mash ng mano-mano na lang. Gamit din ako dito ng 4 tablespoon naman ng butter or margarine. Hiwain lang natin ito set aside. Kailangan din natin dito mga mare ng mani pero hindi na ako nakabili sa labas. Ito pa yung tira-tira ko dito sa ref kaya naman ito na lang yung aking gagamitin at dinurog ko lang ito ng bahagya. Sarap kasi dito kapag may mani. Kung wala naman tayong mani, pwede rin tayo gumamit dito ng mga cashew nuts. Tapos ayan, set aside lang natin. Ngayon i-grinder naman natin itong mga saging. Pinaikot ko nga lang ito ng saglitan dito sa aking grinder at kapag ganito na nga itsura nito, ganito na yung consistency nito, para na itong banana puree ay okay na yan, set aside lang. At dito naman sa isang bowl, magtunaw lang tayo ng 3/4 cup ng cornstarch, 1 cup naman na water, tunawin lang natin ito hanggang sa ma-dissolve, tapos iset aside lang natin. At dito naman sa saucepan, maglagay din tayo ng 1 cup ng water, 3/4 cup naman ng brown sugar or muscovado sugar. Hintayin lang natin mga mare na matunaw yung asukal tapos itabi lang din natin ito ulit. At dito naman sa kawali, ilagay na natin itong 4 tablespoon naman ng butter. Hintayin natin na matunaw or mag-melt itong mga butter. At pagka okay na nga, ilagay naman natin dito itong grinder natin ng mga saging na saba. Halu-haluin lang natin to into medium to low heat na apoy. At habang hinahalo nga natin itong mga mare, kapag napansin natin na na-absorb na ng saging na saba itong butter, ilagay naman natin dito yung tinunaw natin na asukal sa tubig kanina. Ayan, buhusan natin ito lahat. Napakadali lang din naman gawin ito mga mare. Halo nga lang tayo dito ng halo pero carry lang, hindi naman ito nakakangalay. Pagka na-absorb na nga ng saging na saba yung asukal, ayun, lalagay naman natin dito yung tinunaw natin na cornstarch kanina. Hinati ko nga lang ito at halu-haluin lang din natin. Ilalagay din natin yung kalahati pa dito. Halu-haluin nga lang din natin ito ulit mga mare hanggang sa ma-absorb ng mga saging na saba itong cornstarch. Make sure lang natin na maluto talaga itong cornstarch, kaya naman lutuin lang natin ito ng 10 to 12 minutes. At kapag ganito na nga itsura nito mga mare, mapapansin natin na absorb na ng saging na saba yung cornstarch. Ilagay naman natin itong mga mani na dinurog natin kanina. Mas maraming mani, mas masarap, pero kaunti lang yung nilagay ko, carry na yan. Halo-haloin nga lang natin ito ulit mga mare, tapos ay mapapansin natin na bumibigat na nga ito. Ayan, luto na yan, makalipas ng 12 minutes. Set aside na natin mga mare, ilagay natin ito sa mga molder. Nirest ko nga lang ito mga mare ng 30 minutes to 1 hour at ayan, naglagay naman ako ng cheese para sa toppings nito. Pwede rin naman mani yung ating ilagay mga mare, nasa sa inyo na yan. Mas masarap kasi kapag cheese mga mare ay nagbabalance yung lasa nito. At kung umabot ka nga sa part ng video na ito mga mare, pa-comment down below naman kung taga saan ka, nang sa ganun malaman ko kung saan nakarating ang video na ito. At kung hindi mo pa nga ito natry sa saging na saba mga mare, subukan mo na rin kasi napakasarap. Saktong-sakto nga lang din yung tamis nito mga mare at perfect nga ito i-partner sa mainit na kape o hot choco man yan. And yun lang muna for today's video mga mare. Maraming salamat sa iyong panonood. God bless. Samahan niyo ulit ako sa susunod na mini vlog.